Alam ko, bawat tao may mga kanya-kanyang biyaya. Mas maganda yung galing ka sa baba, bigla kang aangat. Pangit yung aangat ka, tapos bigla kang babagsak. Mahirap umano yun, mahirap mag ano yun. Mahirap makarecover. Okay, naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin. So mga kaibigan, may naalala lang ako, no? Itong lugar na to, kada madadaanan ko to, laging sumasagi sa isip ko yung mga panahon na nagtatrabaho pa ako dito. Yan, messenger ako dyan sa Metrobank. Yan, naalala ko lang mga kaibigan, share ko lang. Maikling vlog lang to. Habang napadaan tayo. Na-vlog ko na rin to dati na dumaan din ako dito. Nakita nyo yun, yung playground na yan. Diyan ko pinaglalaro yung anak ko. Yung mga time na kumukuha pa ako ng mga bag dito. Yan. Kada Miyerkules yun, magsisimba kami ng baklaran. Ang gagawin ko, pipick up muna ako sa gabi, kasama ko yung asawa ko. Isa pa lang anak namin, yung babae ko, yung panganay. Ang ginagawa ko, pinaglalaro ko siya dyan. Kasama yung asawa ko. Babangon kami ng tubig, tapos may konting biskwit. Yung tipong, siyempre, gagamitin mo yung abilidad mo sa sarili mo. Siyempre, nagtitipid ka nga, hindi alam natin sa buhay natin, yung mga ganitong trabaho, yung medyo may kaliitan yung sahod. Siyempre, hahanap ka ng paraan para yung anak mo mapasaya, at the same time hindi ka masugatan, hindi ka maano, yung hindi ka magbabayad. Ito yan oh. Nasa loob to ng Ayala. Nasa street to ng LP Libestre, kung sa mga nakakaalam, sa mga batang Makati, sa mga umiikot dito, LP Libestre to. Nasa loob tayo na mismo ng sentro ng Makati. Pagtawid mo rito sa kabila, yan, sa kabila yan, Rufino yan. Tapos, hindi pala Rufino, Paseo yan. Basta, maraming pasikot-sikot to. Makakagets lang dito yung mga batang Pasay, batang Makati, na gumagala rito, yung mga Foodpanda, Lalamove. Yun yung makakagets dito. Nasa loob to. Yung playground na yan, maraming nakakaano dyan, yung nakakasalamuha ng mga anak ko. Yung anak ko palang babae. Yung playground na yan, may mga foreigner, may mga Chinese, mga nag-English-Englishan sila. Yan, pinapabayaan ko muna dyan yung anak ko. Nakikita nyo ba? Yan yung playground na yan. Pinapabayaan ko muna yung anak ko na maglaro dyan. Tapos iikutin ko yung mga rota ko sa Metrobank. Tapos pagkatapos ko makuha yung mga bag, pupunta ako ng head office. Pagkatapos kong head office, babalikan ko na sila rito. Tapos pupunta na kami na simbahan. Ganun na yung kwento ng buhay. Wala lang, naisip-isip ko lang, napaisip-isip lang ako dito sa lugar na to. Lugar ng mga mayayaman to di ba? Alam naman natin yan. Doon sa mga kagaya ko na ganun yung buhay, yung mga simpleng tipid, yung basta mapasaya natin yung mga anak natin, gagawa tayo ng paraan, kasi siyempre anak natin yan masakit makita yung mga anak natin na hindi natin mabigay kung ano yung dapat ibigay, kasi nga medyo may konti yung natin, yung income natin, hindi tayo ganung karangya yung buhay, pero gumagawa pa rin tayo ng paraan para mapasaya natin yung mga anak natin, di ba? Sa mga nakaka-relate sa akin, ikot ko kayo saglit lang. Mga nakaka-relate na ganitong pamumuhay, yung simple lang pero rock. Ito yun may fountain dyan pag gabi, maganda dyan, maganda rito. Pangalawang vlog ko na to dito sa lugar na to, napaka maaliwalas kasi napapalibutan ng puno. Pero mo nasa gitna ka ng syudad, may gantong klaseng itsura yung makikita mo. Siyempre, di ba? Sa mga probinsya mo lang makikita to. Ayan yung entrance, dito ko mismo sila binababa sa lugar na to. Lapitan natin yun, ikot tayo. Dito yan sa Tordesillas at LP Libestre, Makati. Yan, dito yan. Ayan kita nyo, ganda ng ng itsura, ang ganda ng ambience. Sa mga probinsya, sa mga malalayong probinsya mo lang ito makikita, pero nakita mo naman yung ambience dito. Nakita mo, may slide, yung mga yaya dyan, mga kaklose na ng asawa ko dati. Mga nakakatsikahan niya, kasi mga ilang oras din ako nawawala, mga siguro 1 oras din ako nawawala. Paikot-ikot ako dito sa Makati, kasi dito yung rota ko dati noon, yung
motorized messenger pa ako, tika-kolekta ako ng cheque, mga regional. Yan, wala na rin tayo ron sa lugar, sa trabaho na yon. Kaya medyo may kakayanan tayo umikot-ikot dito sa ano, sa Makati. Tapos nag-angkas tayo noon, pioneer tayo. Yun. At awa naman ng Diyos, medyo nakakaluwag-luwag tayo. Binigyan tayo ng biyaya ni Lord. Nakakapasok na rin tayo ng mga mall. Paminsan-minsan lang. Yun, di ba? Wala lang, nakakatuwa lang isipin. Kasi ito yung lugar, ito yung saksi na unang anak pa lang namin. Pero ngayon, ang anak na namin, 3 na yung anak namin. Ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo mga kaibigan, sa mga makakapanood nito, yung mga nakaka-relate, di ba? Laban lang tayo ng laban sa buhay. Wala namang masama, wala ka namang ginagawang masama. Basta alam mong tama yung ginagawa mo, hindi ka nakapurwisyo. At alam mo sa sarili mo na mapapaligaya mo yung anak mo, gumawa ng paraan. Para sa akin, hindi ka tawag dito yung walang money involved, kaya mong pasayahin yung anak mo sa konting pamamaraan, di ba? Hindi wag mo papamiyasahin yung anak mo dahil sa pera o sa lagi kang easy money. Ganon, yung mga tipong pamamiyasahin mo sa mga mararangyang buhay, wag. Kasi bata rin na magdadala niyan bandang huli. Sanayin mo siya sa payak at simpleng buhay lang, okay? Sabihin na naman ng mga basher, wala ka lang pambili, di mo lang afford makapasok sa mga playground ng malalakas, ay mga magaganda, mga magagarbo. Eh di okay lang. Darating yung time, darating yung panahon ng buhay. Hindi ako nagmamadali o hindi ko minamadali yung panahon. Alam ko, sa bawat tao, may mga kanya-kanyang biyaya. Hihintayin ko na lang yung biyaya ko. Hihintayin ko lang yung araw ko. Malay mo, di ba? Awa ng Diyos. Mabigyan tayo ng pagkakataon at hindi natin sasayangin yun, di ba? At alam na natin kung ano yung pakiramdam yung nasa baba ka, di ba? Mas maganda yung galing ka sa baba, bigla kang aangat. Pangit yung aangat ka tapos bigla kang babagsak. Mahirap umano yun, mahirap mahirap makarecover. Okay, naiintindihan niyo ibig ko sabihin. Kaya yun, laban lang tayo sa buhay mga kaibigan. At maraming salamat sa panonood nyo. Mabuhay lahat ng mga nagga-grind araw-araw. Laban lang!